with gladness in our hearts as we sing to Him today. Let us experience the love of our Lord. Come on, you can clap your hands with us wherever you are right now as we sing. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness, come before His presence. Once again, we will sing that. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness, come before His presence. He is the Lord, He is our God. He has made us. We
house and elsewhere. So God, as we enter into your presence with thanksgiving, God, may you see the hearts of your people worshiping you right now in spirit and in truth, God. For no one else deserves our praise, God. No one else deserves your praise, Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.
above the heavens, the earth and all creation bow before you. You are crowned with strength and glory, the angels crying holy all surround you. Beyond measure, your presence is the treasure I am seeking. You are an all-consuming fire, and I am your desire. You are mine. Your kingdom has no end.
Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin si Lord ng malakas. Hallelujah. Of course, congratulations po sa bawat isa sa napakaganda at napakamatagumpay po na ating conference. I hope po na nakasama po tayo dyan, mga kapatid. At kung hindi naman, of course, syempre, maging excited tayo. Meron po uli yan sa susunod po, mga kapatid. At naniniwala po ako na hindi pa po tapos sa atin ng Panginoon. Pwede pong pakitignan mo yung katabi mo. Pakisabi sa Kanya na hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen. Ang haba, no? Praise God. At naniniwala po ako, mga kapatid, ngayong gabing ding ito ay pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Amen po, amen. Sino po excited? Amen, praise God. At welcome po, kung may mga bago po tayong kasama, welcome po, palakpakan po natin ng Panginoon. Okay, purihin si Lord. Salamat po. Yung iba, syempre, nakikita ko, namumukaan ko po yung iba, nasa mga, galing sa mga ibang service po natin, time slot po natin. Salamat kay Lord at nadalaw po kayo dito sa atin. Ako naman na excited. By the way, I'm Pastor Edward po. At ako po excited na ibahagi po sa atin ang salita ng ating Panginoon. And I believe, mga kapatid, this will only not transform us or inform us, but it will also transform us na makakatulong po sa atin. Okay? So, tayo po ay nasa series po. Nasa series pa rin po tayo ng IOU1. At itong series po natin, ito sa mga bago po nating kasama, ay pinag-aaralan po natin kung paano ba magpasalamat sa mga taong naging pagpapala po sa atin. And napag-aralan po natin, mga kapatid, kasi malaki yung kinalaman, yung attitude natin. Okay, pakisabi nga po, attitude. Okay, attitude. Sabi nga po ng ating bishop, our attitude will determine our altitude. So nakasalalay po sa karakter natin kung makakaulit ka pa ng blessing o hindi na. So dito pinag-aaralan po natin what should be our response. Paano pagpalain yung mga taong naging pagpapala po sa atin, mga kapatid. And ngayon pong gabing ito, magbubukas na naman po ng panibagong pintuan ng ating Panginoon para pagpalain niya po tayo sa pamamagitan po ng ating mga leaders. Sabi nga po, leaders. Okay? Naniniwala po tayo na importante ang leader. If you want to be a champion, you need a coach. Lahat ng mahusay, lahat, alam niyo yun, pwede ka naman sigurong manalo nang ikaw lang mag-isa, kaya lang hanggang diyan ka na lang. Wala ka nang i-level up pa. Okay, hindi mo na for example, sa mga nagba-basketball dito, alam niyo ba sa basketball ngayon, I don't know kung meron din noon, pero ngayon, meron mga coach sa paano ka tumira. Di ba? May mga coach na iaayos yung tira mo. Yung mga ganon. Samantalang noon, nung nag-aaral kami, basta umabot lang yung bola sa ring at ma-shoot, okay na yun, kahit pangit yung form mo. So meron palang mga tamang position, tamang formation, para umayos yung tira mo, para lumakas yung pulso mo, yung mga ganon. Diba? So hindi mo malalaman yon kung walang magtuturo sa'yo. Pwedeng nakakashoot ka naman, kaya lang mas marami ka pa sanang mai-score kung may nagturo sana sa'yo. Ganon ka-importante ang leader. Sa pagbo-boxing lang ang importante lang naman yan, tamaan mo yung kalaban mo, di ba? Sana masolid mo. Di ba? Sana masolid mo para manalo ka. Kaya lang bakit kailangan pa ng coach? Kasi nga, hindi lang ito puro suntukan. Nanuhan po natin yon. Sa finances, mga kapatid, ang dali lang naman, itabi mo lang yung pera, gastusin mo pag kailangan. Ba't kailangan pa ng coach? Kasi nga, importante ang may leader. Importante ang may sinusundan. Kapag wala kang sinusundan, mapapahama ka. Sa mga nagmamaneho po dito, taas ang kamay ng marunong mag-drive. Yan, drive. Yan, motor, kotse, bisikleta, kung ano-ano man. Mga kapatid, or pinagpipray mo pa lang yan. Taas mo na rin kamay mo. Gusto kong magkaroon ng sasakyan, pastor. Di ba? Praise the Lord. Alam niyo po ba, mga kapatid, wag na lang nagda-drive, maglalakad na lang. Biglang ganun, naglalakad na lang. No? Ang hirap po maglakad sa madilim na lugar. Tama po ba? Lalo na kapag hindi ka familiar dun sa lugar. Pero, mapapabilis ang paglalakad natin kapag may sinusundan ka. Tama po ba? So, ganun din po, same din po, mga kapatid, yung kahalagahan na role po ng leader sa ating buhay. Sa pagmamaneho, pag magdadrive ka, ako po, naglo-long drive po ako. Nung first time kong nag-long drive sa Sorsogon, taga dun po kami. Usually po, inuuwi namin yon 12 hours lang kapag nasa bus po kami. Pero nung ako nag-drive, halos mag-isang buong araw ako 18 hours yata ako ng ganon. Pambira, ang hirap.
Ang hirap, pag madilim na, wala kang sinusundan, nasa gubat kayo, pambirang hirap. Hindi lahat ng kalsada may guhit. Whereas kapag may sinusundan ka, may nakikita kang ilaw, di ba? Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung saan mo ililinya. Hindi mo, kasi pag walang ganun, di mo alam, nalalaglag ka na pala. Di ba? Puno na pala, dead end na pala. Nakita po natin yung kahalagahan or importance, mga kapatid, ng meron tayong mga leader. Kaya, mga kapatid, alam niyo po, kung nagpipray kayo kay Lord, pwede bang bigyan mo ako ng blessing? Pag may leader ka, may blessing ka. Okay? Pag may sinusundan ka, pag may pastor ka, pag may magulang ka na nagpapayo sa'yo, nagsasabi sa'yo ng kung anong dapat mong gawin, may blessing ka. Now, sino po sa inyo, mga kapatid, ever felt that you need someone in your corner? This past week, mga kapatid, sino po sa inyo nakaramdam ng ganyan, kailangan ko ng kasama sa pinagdadaanan ko ngayon? Amen? Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo, I know malakas siyang katabi mo, but not all the time kaya niya. So nag-iisip tayo na sana meron akong kasama. Di ba? Sana merong nakakarinig sa akin. Kasi alam niyo po, mga kapatid, walang muka ang depression. Walang muka ang depression. Pwedeng kasama mo lang siya ngayon. Na-experience po namin ito, mga kapatid. May kaibigan kami, tropang dikit namin. Noon pa yon, nung nagbibisyo pa po si Pastor Ed, nagbisyo din po, kundi lang halata. Mga kapatid, hambira, kainuman ko lang ngayong gabi, kinabukasan, patay na. Hambira yan. Meron na palang matinding pinagdadaanan. Naunawaan po natin yon. Noon pa po yun, hindi na po ngayon, mga kapatid. So, kailangan po natin ito, na sana merong nakakaintindi sa akin, sana may nakakaunawa sa akin, someone to support us through good times and the not so good times. Have you ever wished for the listening ear? Ito yung lagi kong sinasabi. Di ba? Hindi naman laging kailangan pera ang may offer natin sa ibang tao. Tama yun, maganda yun kung meron, di ba? Makapagkape-kape kayo, makapag-milk tea kayo, mga kapatid. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na laging ito ang kailangan ng tao. Di ba? Ako po, sinasabi ko sa mga anak ko, bagamat 9 years old and 5 years old pa lang sila, lagi kong sinasabi sa kanila, kasi humihingi ng pasalubong eh. Kahit alam kong di pa nila nauunawaan na kasi minsan pag walang pasalubong, nalulungkot sila. So, ina-explain ko sila na pag walang mga pasalubong, ang importante, nakauwi ako. And most of the time, di ba, yun naman ang importante sa atin, yung presence, not the present. Di ba? So, hindi. Minsan yung makikinig lang, sana merong nakikinig sa akin. Sana may nakikinig sa akin sa mga panahong ito. Di ba? So, we all need someone in our lives to walk alongside for encouragement and support. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Ang tagal-tagal ng kasabihan nito, no man is an island. Di mo kaya mag-isa, maniwala ka. Kailangan natin ng kasama, mga kapatid. At alam niyo po, mapalad ang taong may leader. At mapalad ang simbahan na may mahusay na leader. Okay? Mahusay, hindi perfect. Hindi ko po sinabing perfect, walang ganon. Mga kapatid, mapuprostrate tayo, kaya nga tinuro sa atin ng Bible, mga kapatid, na i-focus lang daw natin yung ating paningin sa Panginoon. Diba? Yung faith natin, ilagay natin sa Panginoon, wag sa mga tao. Kasi magpi-fail po iyang mga yan, magpi-fail po kami. Pwede namin kayong masaktan. Magkakamali po kami. But not the Lord. But not the Lord. Hindi ka aalis dito, hindi ka mawawala dito, hindi ka matitisod, yung term na tisod, di ba? Mga kapatid, kung kay Lord ka lang nakatingin, mga kapatid, makakabalik at babalik po tayo. So, but of course, mga kapatid, kailangan pa rin natin ng mga taong, alam mo yun, itinalaga sa atin ng Panginoon. Bigyan ko po yung example, kung gaano tayo blessed, okay? Gaano tayo pinagpala kapag meron kang mentor, pag meron kang leader, kapag meron kang pastor. For example, sino po sa inyo nakakakilala who is Naomi and Ruth? Sino nakakakilala po sa inyo kay Naomi and Ruth? Amen? Kilala niyo po ba yan? Okay? So, ito po yung nagtitinda ng balut dyan sa kanto. At yung isa, si Ruth naman yung taga-sukle. So, si Naomi po was a spiritual mother to Ruth. Si
Si Naomi po, may mga anak siyang lalaki at isa doon sa anak niyang lalaki, ang asawa, si Ruth. Naalala niyo na po? Namatay yung mga anak niya at ang ginawa po ni Naomi, sabi niya, wala nang magandang kinabukasan sa inyo. So, pwede niyo na akong iwan. Sabi ni Naomi sa mga, ano bang tawag doon? Anong tawag sa relationship na ganon? Hipag, ano ba yon? Bayaw, ano ba tawag doon? Manugang. Tama ba? Basta si Ruth, asawa niya, anak ni Naomi. Pero itong si Ruth, mga kapatid, in fact, sabi nga ni Naomi, kahit mag-anak pa ako ng lalaki pa, di ba? Hindi nyo na sila maaantay. Hindi na nila kayo mabibigyan ng magandang bukas. So yung iba umalis, pero itong si Ruth, mga kapatid, ay nagstay. Under Naomi's mentoring, Ruth was taken in as wife to Boaz, which also ensured the care of Naomi. Kita niyo po yun? The relationship between Ruth and Naomi was built on trust, sacrificial love, and a desire to care for each other. Ang effect po, it was felt by both women. Through Ruth's love for Naomi and Naomi's desire to make sure, yung desire ni Naomi to make sure that Ruth was cared for. Dahil merong Naomi sa buhay ni Ruth, imbis na wala ng kabuhay-buhay ang buhay ni Ruth, nagkabuhay pa. Tumahan po natin yon. Mga kapatid, tumatama ang mga desisyon natin sa buhay kapag may mga mentor tayo. Pag may mga tao tayong pinakikinggan. Pag may mga tao tayong sinusundan. Mga kapatid. And both women received the benefits of redemption by their kinsman and became members, kita nyo po of the line of King David and ultimately Jesus. Kita nyo po yun? Nailin niya patuloy itong si Ruth sa lineage ni Jesus Christ. Why? Dahil po sa kanyang mentor, leader na si Naomi. Kita nyo po yun? Gumaganda ang kinabukasan ng taong merong sinusundan. Don't get me wrong, mga kapatid. Of course, alam niyo naman ang pinag-uusapan natin dito, yung taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon. Kasi maraming pwedeng maging influence sa buhay natin. Okay? Marami tayong pwedeng pakinggan, marami tayong pwedeng sundan. Pero ngayong gabi ang pinag-aaralan po natin, yung tao na nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, dapat meron ka nito sa tabi mo. Mordecai and Esther. Okay? Nung inalagaan po ni Mordecai si Esther, mga kapatid, at during their time, nagkaroon ng pangangailangan ng hari, nung panahon nila, kailangan ng bagong reyna. At naipila po si Esther, mga kapatid, and to make the long story short, siya po ang napili. Kaya lang, siyempre, alam naman po nating lahat, kapag hindi lahat ng tao masaya, kapag gumaganda ang sitwasyon po natin, may nainggit ngayon kay Mordecai. May nainggit sa kanya, sa nagngangalang Haman. So, ang ginawa po ni Mordecai, inutusan niya si Esther, kausapin mo yung hari, ganito ang sitwasyon, para maligtas tayo. Kasi may papahamak yung buong lahi nila eh. So, dahil nga tatay ang tingin ni Esther kay Mordecai, sinunod niya. Ano pong nangyari? Naligtas yung buong lahi nila. Nakita niyo po, mga kapatid, nakakaiwas tayo sa kapahamakan kapag meron tayong leader na sinusundan. Ilang kabataan ang nasira ang buhay dahil hindi nakinig sa mga payo ng magulang nila. Andiyan pa po ba kayo? Di ba? Ilang pangarap na ang di na natupad kahit gustong-gusto mo pa, kaya lang nagkamali na eh. Tapos yung isang pagkakamali mo, nasundan pa ng isang pagkakamali, wala na, baon na, hindi na makabawi. Mga kapatid. But of course, mga kapatid, hanggat buhay pa po tayo, ay kaya pang makabawi. Amen po ba? Amen? Kaya pang makabawi, kaya pang makabangon. Pero tingnan niyo po yung kahalagahan ng meron kang taong pinakikinggan. Makakaiwas tayo sa kapahamakan. Marireach natin yung full potential natin. Ang sabi po ng Proverbs 15:22, wala po dyan, we are wiser together. We are wiser together. Without counsel, plans fail. Pag wala ka daw, alam mo yon, hindi ka nagtatanong, doon daw po nadidisgrasya yung ating mga plano.
Bagay ba sa akin to? Tayo niyo po yun? Kaya ko ba yung ganito? Pwede ba yung ganito? Pag wala po tayong ganyang mga tao sa paligid natin, mahihirapan po tayong magtagumpay. Take note, yung mga taong mayayaman, matatalino, meron silang ganito. Dapat lalo tayo. Mga kapatid, hanapin na po natin itong mga taong ito. Or kung meron ka na, ingatan mo. Okay? But sabi dito, without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed. Magtatagumpay ka talaga. Kasi meron kang coach sa puso. Alam mo yun? Di ba? Meron nagpapayo sa'yo patungkol sa puso. Kasi alam mo naman tayo di ba? Alam mo naman tayo, madalas tayo ganyan kapag sabi nga ng bishop natin, nung kinilig, hindi na nakinig Di ba? So pag tumibok-tibok na yung puso mo, tanongin na natin to, pwede ba sa akin to? Bagay ba sa akin to? Di ba? Meron kang coach sa finances mo. May coach ka sa plano mo, paano matutupad yan, sa karir mo. Okay? So, many advisors, they succeed. Now, Proverbs 24:6, sabi din po dito, by wise guidance, you can wage your war. And in abundance of counselor, there is victory. So, mas maraming leader, mas maraming mentor sa tabi mo na nakapalibot sa'yo, mas sure ang victory. Amen? Mas sure ang victory. Mga kapatid, sabi po ni John Maxwell, Dr. John Maxwell, everything rises and falls on leadership. Everything rises and falls on leadership. So napakahalaga po ng papel ng leader sa buhay po natin. Napaka-importante. Sabi ko nga kanina, gagawin kang kampyon ng mga taong ito. Ilalabas nito yung full potential mo. Mga kapatid. Okay? Now, dahil blessing po sila sa atin, how to bless our leader? At isa po sa paraan ng pagpapala sa kanila ay yung mahalin po natin sila. Okay? Now, ang tanong po, paano ka ba magmahal? Pwede yung pakitanong yung katabi mo, paano ka ba magmahal? Paano ka ba magmahal? Di ba? Yung iba nagsasalita na mag-isa Paano ka ba magmahal? Mga ganon. Okay? So ngayon po, yan ang ating pag-aaralan. Pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi, I love my leader. I love my leader. Pakisabi nga po, pakisigaw nga po ng malakas, I love my leader. Hindi, no? Pakisigaw na, malakas pa. I love my leader. So how to bless those who bless us? Mga kapatid, pamagitan po ng pagmamahal natin sa kanila. Sabi po sa Hebrews chapter 13, verse 17, sabi diyan, obey your leaders, be willing to do what they say. They are responsible for your spiritual welfare. So they are always watching to protect you. Obey them so that their work will give them joy and not grief. It won't help you to make it hard for them. Now, basahin ko po sa Tagalog para maintindihan po din natin ng todo. Sabi diyan, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. So paano po natin ipapakita yung pagmamahal natin sa mga leader? Ano bang meron itong mga leader natin na ito? Bakit ganun na lang kahalaga yung role nila sa buhay natin? Okay? Number 1 po, mga kapatid, pwede po natin maipakita yung pagmamahal natin sa mga leader natin, mga kapatid. Kasi una po, merong respect. Okay? Pakisabi nga po ng malakas, respect. Malakas po, respect. Yun, obey your leaders, sabi diyan. Be willing to do what they say. Pag sinabi po natin respect, it means follow. Follow. Ganyan magmahal. Diba? Pwede ba yung sinasabi mo, mahal kita, tapos hindi mo sinusunod? Alam mo na, tay, mahal kita Hugas ka nga ng plato, okay. Diba? Aral ka nga ng mabuti, balo ko dyan, basta mahal kita. Pwede ba yun?
Di ba? Alam mo, baby, antindi no, baby. Laki-laki na, baby pa din. Di ba? Alam mo, mahal kita eh. Ayan, yung mga ganon. Mahal mo pala, tapos kung sino-sinong kausap mo. Di ba? Sino-sinong, alam mo yon, binubola mo. Ayan, mga ganon, di ba? Unawaan po natin yon, mga kapatid. So, pag sinabi pong respect, mga kapatid, it means follow. Kung mahal po natin yung mga leaders po natin, mga kapatid, we should follow them. Hindi po tayo dadalhin ng mga leader natin sa kapahamakan po natin. Kaya pag sinabi ng leader mo, pag sinabing leader, hindi lang naman ito si pastor. Okay? Ito yung mga pwedeng, it could be your parent. Di ba? It could be your teacher. Mga kapatid. Yung, kung wala na rito yung biological parents mo, mga kapatid, pwede yung mga nag-aalaga at nagbabantay sa'yo. Sila yung mga leaders po natin. At bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kanila, mga kapatid, ay dapat matuto tayong sumunod sa sinasabi nila. Ano pa? Abide by or stand. Alam niyo po, sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng pagkakataon, ay malakas naman po itong mga taong ito. Di ba? Pero kung mahal natin sila, mga kapatid, kung sa panahon ng kasaganaan ay nasa tabi ka nila, sana sa panahon na sila may pinagdadaanan, nasa tabi ka pa rin. That is one way of showing respect. Hindi kita iiwan. Nandudong ka nung nananalo. Di ba? Nung natatalo na. Tanyo po yun? Ang totoong nagmamahal, hindi nangiiwan. Andiyan po ba kayo? Di ba? Ang totoong nagmamahal, hindi nangiiwan. Kaya nga sinasabi natin, Lord, mahal kita. Dapat natin iniiwan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi natin binabaliwala ang Panginoon. Marunong tayong sumunod sa pinagagawa ng Panginoon. Also means yung respect is comply with or obey. Mga kapatid, tandaan po natin, may pagpapala, tayong mapapala sa ating pagsunod. Marami na po tayong napakinabangan. Marami na tayong umayos yung buhay natin, umayos yung sitwasyon natin, sumaya tayo, nakatakas tayo sa lungkot, nakatakas tayo sa kapahamakan simply because we obey. Nakuha natin, na-reach natin yung goal natin simply because we obey. Ganon din naman mga kapatid, may consequence din ang hindi pagsunod. May negative consequence din ang hindi pagsunod. By the way, bigyan ko po yung example ng kapakinabangan every time we obey. Now, when God commanded Noah to build an ark, ano pong naging kapakinabangan dito? Mga kapatid, try to imagine na kung hindi sumunod si Noah, nung inutusan siya ng Panginoon gumawa ng ark. Sana wala tayo rito, ubos sa mga tao. Tama po ba? Diba? Nung sinasabi ng Panginoon, Noah, gumawa ka ng arko. Kasi babaha. Alam niyo po ba nung pinagawa ni Lord ng arko si Noah, wala ngang ulan eh. Hindi nga umuulan. So out of his obedience to the Lord, respect to the Lord, mga kapatid, kahit hindi niya alam, ano ba yung itsura ng baha? Ano ba yun? Ano ba yung ulan? Sumunod siya. Mga kapatid, sumunod siya. And what are the results, mga kapatid? Di ba? May mga halaman, may mga hayop. Tayo, di ba? Dahil may 7 nakaligtas. Mga kapatid, naunawaan po natin yon. Mga kapatid, so napipreserve tayo because we obey. Na-preserve yung pangarap mo because you obey. Na-preserve yung purity mo because you obey. Na-preserve yung spiritual life mo because you obey. Kapatid, malaki ang kapakinabangan natin kapag marunong tayong mag-respect. Tayo ang nakikinabang dito. Nakakaiwas tayo sa kapahamakan. Now, sino po sa inyo ang nakakakilala naman kay Jonah? Amen? Kilala niyo po si Jonah? Di ba? Si Jonah naman po, nung inuutusan siya ng Panginoon, mag-preach ka sa Ninive, for example, ang Ninive nasa kanan, si Jonah pumunta ng kaliwa. He ran to his calling. And what happened? Napahamak yung mga kasama niya. Tama po ba? Nakita niyo po yon, mga kapatid? Kung sa pagsunod natin
ay may pagpapala tayong napapala at nakikinabang ang ibang tao, ganun din every time we disobey. Sabi ng magulang mo, wag mainitin ng ulo ha, wag kang makikipag-away. Nakipag-away. Di ba? Nakita, agrabyado ka. Di ba? Naagrabyado ka. Talo ka sa laban. Di mo naman pwedeng sabihin, wag sumali yung mga kapatid mo, magulang mo. Di ba? O rumble na ngayon. Hindi sa away, hindi ka naman nakakasigurado na panalo yung side mo palagi. What if napuruhan naman yung mga mahal mo sa buhay? Damay-damay na. Unahan po natin yon. Mga kapatid, every time hindi po tayo sinugal mo yung pera mo. Dapat sana sa pamilya mo yon. Sinugal mo. Sinugal natin, for example. Mga kapatid, ano nangyari? Di damay na, pati yung mga bata, walang makain, walang pambayad sa eskwelahan. Pambayad na kuryente, wala, damay na. Naunawaan po natin yung mga kapatid. So, give respect. Magbigay tayo ng galang, mga kapatid, sa ating mga leader, mga kapatid, kasi hindi po tayo nito ipapahamak. Hindi ka ipapahamak every time sumusunod ka. In fact, inililigtas ka nito. Mga kapatid, so may pagpapala tayong napapala sa ating pagsunod. Alam niyo po, hindi pwedeng may leadership tapos walang followership. Hindi po pwedeng pumili ka ng taong susundan mo, pakikinggan mo, o susundan mo, tapos hindi mo naman pakikinggan. Sabi po dito, be willing to do what they say. Alam niyo po, kaya lang may mga Christians po dito na may ganitong paninindigan. Ako, kay Lord lang ako susunod. Basta ako, kay Lord lang ako susunod. Ano bang ibig sabihin ng kay Lord lang susunod? Alam niyo po, tama naman na dapat kay Lord lang talaga tayo sumunod. Tama naman po yun. Kaya nga ini-encourage po namin kayo palagi na magbasa po kayo ng Bible. Di ba? Magbasa kayo ng Bible para alam nyo kung yung sinasabi ko dito ay nasa Bible pa ba o hindi na? Di ba? I encourage you, dapat magkaroon ka ng Bible mo. Mga kapatid, pero may baby ka na, wala ka pang Bible. Di ba? Unahin po natin magkaroon ng Bible. Kasi ito ang tutulong sa atin para maging maayos po yung lakad natin sa buhay. Mga kapatid. So, tama naman, dapat kay Lord lang talaga tayo susunod. Pero anong ibig sabihin nun? Mga kapatid, paano kung sinabi ni Lord na obey your leaders? Pag hindi po natin ito sinunod, ibig sabihin, kinakalaban natin ng Panginoon. Di ba? So kung gusto po nating sumunod kay Lord, sundin natin yung mga spiritual leaders natin, sundin natin yung magulang natin, kasi alam nyo po, inappoint yan ng Panginoon yung mga taong yan sa buhay mo para hindi ka mapahamak. Di ba? Para hindi ka mapahamak, inilagay yan ng Panginoon sa buhay mo para hindi ka mapahamak. Mga kapatid, sabi dito, obey your leaders and submit to their authority. Yung submit po, mga kapatid, sa Hebrew is hopiko. O di ba? Parang tunog kape. Hopiko. Ibig sabihin, to yield, to be weak, to surrender. Sa paraan ng pagpapakita ng paggalang sa ating mga leader, mga kapatid, yung pagsuko sa kanila. Huwag na tayong nakikipaglaban. Huwag na tayong nakikipagmatigasan. Biruin mo, anak ka, nakikipagmatigasan ka sa magulang mo, sinong talo? Di ba? Tayo, mga anak. Subukan mo makipagmatigasan sa presidente. Di ba? Talo tayo. Subukan mo makipagmatigasan sa pulis, lalo na mali naman talagang ginawa mo. Talo tayo. Mga kapatid. So, kung gusto po nating sumunod kay Lord, sundin natin itong mga taong ito, itong mga leaders natin, mga kapatid. Sundin nyo yung namumuno sa inyo at magpasakop tayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa ating spiritual na kalagayan. Sila ang nangangalaga sa finances mo. Di ba? May mga financial advisor po tayo. Di ba? May mga coach tayo. Sabi po dito sa NIV version, NIV na version pa. Have confidence in your leaders and submit to their authority. Have confidence in your leader and submit to their authority. 1 Peter 2, Chapter 2, 18 hanggang 19, sabi diyan, you servants must submit yourselves to your master and show them complete respect.
Not only to those who are kind and considerate, but also to those who are harsh. Now, according po sa binasa natin, may iba't ibang klase ng leader na darating sa buhay natin. Meron daw may kind. Sabi nga kind. Meron daw mga taong darating sa atin, mga leader, mabait, aba? Ito yung mga kahit sinasaksak mo na, ay, sinaksak mo pala ako. Punta ka sa birthday ko, ha? Ang bait, ang bira. Ang bait. Di ba? Okay lang yan, okay lang yan. Babaguhin ka ng Panginoon. Di ba? Ganon, di ba? Talagang parang ang datingan, killing you softly. Yung magbabago ka na lang kasi lahat na ginawa mo sa Kanya, sinaktan mo na siya. Pinaramdam mo na sa Kanya na ayaw mo sa Kanya, pero ando doon pa din siya. Ito yung sinabihan po natin, sige po, pastor, maliligo lang ako. Tapos 10 taon na, hindi ka pa rin dumadating. Pero doon pa rin siya, tapos ka na ba maligo? Kind. Sabi nga po, kind. Ang haba ng pasensya. Ang haba ng pangunawa. Sino po may kakilalang ganyan? Di ba? Pambihira. Tama po yun, hindi pa ako makakabayad ngayon. Sige lang, hindi naman kita sinisingil eh. Ganon, grabe. Napaka-kind. Mga kapatid. Di ba? Meron din naman daw po mga considerate na tao, mga leader, considerate. Di ba? Ang tindi umunawa, mga kapatid, adjustable. Di ba? Pastor, hindi po ako makaka-attend ngayon eh. Kasi pagod ako. Sige, ganito na lang, ibang araw na lang tayo. Nag-a-adjust. Marunong mag-considerate. Nakakaunawa, mga kapatid. So madaling igalang itong mga taong ito, madaling pakisamahan itong mga taong ito. Kaya lang, di pa po doon natatapos. Meron din daw pong mga harsh. Ito yung mga, alam mo, isa yung bagay, blush on mo. Antindi. Isa yung bagay yung get up mo. Antindi, harsh. O bakit wala ka na naman? Ito yung mga yon, pambihira yan. Ito yon, ang tatapang. May kakilala po kayong ganyan na leader? Pastor, hindi ka pa tapos. Hindi pwede. Dapat lahat tayo nagdi-devotion. Yung kind, dinidevotion ka na. Kasi kind ka, sige, ano ba? Ito, tuturuan na kita, sasamahan na kita, grabe. Grabe yung kind. Grabe din yung considerate. Sige, wala kang mapapasa ngayon. Sige, gawin mo bukas, pwede pa yan. Pero yung harsh, nasan na, akin na. Akin na. Grabe yan. Dapat agad-agad. Di ba? Gagano niya, no? Teka lang, tignan nyo to. Ito yung kilala kong ganon. Harsh. Ito yung hindi nagdi-devotion. Di ba? Ganyan. May mga ganyan daw pong tao, mga kapatid. Pero alam nyo po, alam ni Lord ang ginagawa niya. Pakinggan nyo po itong mabuti. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Kaya nga dinala po tayo ng Panginoon sa isang leader for a reason. May dahilan ng Panginoon kung bakit yung leader na kind ang nasayo, yung leader na considerate ang nasayo, at yung leader na harsh ang nasayo. Mga kapatid, dalawang bagay. Kasi una, may gustong ituro sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya ka binigyan ng harsh na leader kasi may gustong ituro sa iyo ang Panginoon. Baka gusto niyang matutunan mo yung word na submission. Yung character na, alam mo yon, na dapat marunong ka magpasakop. Kapag kind ang leader mo, tapos yun ang kailangan matutunan, di mo matututunan yun doon. Bakit? Kasi si kind leader, hindi ka pwede. Sige. Pero yung harsh, tuturuan ka. Andiyan po ba kayo? Pangalawa, mga kapatid, gustong magpakilala ni Lord sa'yo. Listen, kung meron po kayong sitwasyon ngayon na kung saan nahihirapan kayo, hindi laging pinaparusahan tayo ng Panginoon. Okay? There are times, mga kapatid, na nahihirapan tayo kasi gustong magpakilala ni Lord sa'yo. Lord, anong purpose nitong sakit na ito? Simply because gustong magpakilala ni Lord sa'yo na siya yung Diyos na nagpapagaling. Andiyan po ba kayo? Lord, bakit ako na-depress? Simply because gustong magpakilala sa'yo ng Panginoon that He is a loving Father. May purpose. Pakasabi nga, may purpose. Kapatid, hindi aksidenteng nasa atin itong mga taong ito. Give them respect. Love them. Mga kapatid, pakinggan niyo po itong mabuti. Kapag iniwasan natin ng iniwasan ang mga salita ng mga leader natin,
Pakinggan niyo po itong mabuti. Yung libreng salita at turo ng mga leader natin, isang araw, magbabayad ka ng tao para magsabi sa'yo yung sinabi ng pastor mo na hindi mo pinakinggan. Naunahan niyo po yun? Sabi ni pastor, no, iwasan mo tong taong ito, alam mo, madidepress ka dyan. Hindi ka nakinig, na-depress ka. Hahanap ka ngayon ng psychologist para lang magsabi sa'yo, ganito yung gagawin mo. Yung sasabihin niya sa'yo, yun din yung sinabi ng pastor mo. Magbabayad ka pa ngayon, imbis na libre lang, nagbabayad ka pa. Alam niyo po, meron akong disciple, psychologist. Sabi ko sa kanya, nak, magkano ang isang oras ng pagkonsulta sa inyo? Sabi niya, 12,500 tay. 12,500. Isang oras, sasabihin lang sa'yo, kumalma ka. Yan din yung sinabi sa'yo ng pastor mo, hindi mo pinakinggan. Andiyan po ba kayo? Mga kapatid, naunawaan po natin yon. So, mahalin po natin itong mga taong ito. Regalo po sila ng Lord sa atin. Pag may pastor ka, kapag may leader ka, kapag may magulang ka, pahalagahan mo sila. Pahalagahan mo sila. Pag may kasama ka sa bahay na laging nagpapaalala sa'yo, hindi ka na naman nagtawas, pahalagahan mo sila. Diba? Naman po ba kayo? Alis ka lang ng alis eh. Diba? Huwag ka naman nag-toothbrush. Kita niyo po yun, pahalagahan natin sila. Gusto niyo magtagumpay sa buhay? Mga kapatid, maghanap ka ng mga taong kaya kang i-correct. Give them respect. Mahalin po natin sila, mga kapatid. So paano po ipakita yung pagmamahal natin sa mga taong ito? Give them respect. Whether sila ay may integridad o wala, basta according sa Word of God, ang sinasabi po nila, sundin po natin ang tinuturo nila kasi salita po ng Diyos yun. Amen po? Which is yan din pong sinabi sa Matthew 23, 1-3. Then Jesus said to the crowds and to His disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit on Moses' seat. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they are not practicing what they preach. Ito po yung problema sa mga Pariseyo. Turo ng turo, pero hindi nila ginagawa yung tinuturo nila. Pero ang sabi doon, pakinggan nyo pa rin sila. Bakit? Yung tinuturo nila is according to the Word of God. Huwag nyo lang silang gagayahin. Alam niyo po ako, nagtuturo naman din ako dito, pero hindi naman lahat ay nagawa ko na, mga kapatid. Pero makinig pa rin po tayo dahil ang tinuturo po natin ay salita po ng Panginoon. Andiyan po ba kayo, mga kapatid, di ba? Alam niyo po, yung pakikinig lang, pag may nagsasalita sa harapan, that's giving respect. Amen? Di ba? At every time we give respect, mga kapatid, pambihira, may blessing na bumabagsak sa atin. Gusto mo ng blessing? Give respect. Amen? Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? Gusto mong sinusunod ka kapag pinag-uutos ka? Aba, sumunod ka naman pag inuutusan ka. Gusto mong pinakikinggan ka pag nagsasalita ka? Aba, makinig ka pag may nagsasalita sa'yo. Mga kapatid. Okay? Respect. Blessing will come. Pagpapakita ng pagmamahal. Pangalawa, ano bang meron dito sa leadership na ito? Bakit ang bigat-bigat? Bakit napaka-importante ito? Kasi po sa leadership, mga kapatid, may responsibility. Pakisabi po, responsibility. They are responsible for your spiritual welfare. Yung mga pastor daw po natin, yung mga leader daw po natin, yung magulang natin, mga kapatid, may mga responsibilidad sa atin. Okay? Specifically, yung mga leaders po natin, responsibility po nila na huwag tayong mapa-imperno. Kaya pala ganun na lang kabigat, ganun na lang katindi yung ingat nila sa atin. They are the responsibility of spiritual leaders. Una po, they are responsible for your spiritual welfare. Mga kapatid, kaya wag po tayong naiinis, wag po tayong iiwas sa mga leaders natin kapag hinihikayat nila tayong mag-pray. Kapag pinipilit nila tayong mag-devotion, magbasa ng Bible, mag-life group, mag-church, or mag-fasting, at lalo na mag-disciple, wag po tayong naiinis. Kasi alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot, maraming tao ang gusto lang yung blessing. Daming ganyan. Dali, lalapit, sasama. Bakit? Kasi may nakukuha. Diba? Gusto lang yung progress pero ayaw ng process. Gusto lang laging masaya. Diba? Mga kapatid, hindi nga ganun eh. Kasi pag may inaayos sa atin, masakit. Andiyan pa po ba kayo? Pag may tinatanggal sa'yo, masakit. Responsibilidad ng leader mo yan.
Mga kapatid, always remember na ito ang responsibility nila sa atin. Tinutulak tayo ng mga leaders natin papunta sa ikakaayos natin, kaya wag po tayong magagalit sa kanila. Wag po tayong magtatampo sa kanila, mga kapatid, kasi responsibilidad nila tayo. Pangalawa, they're always watching to protect you. To watch and to protect. Huwag tayong maiinis, magtatampo kapag binabantayan tayo ng mga magulang natin. Pag sinasabihan tayo, huwag kang uuwi ng sobrang late. Di ba? Pag binabantayan tayo, stop mo na yung cellphone. Ang dilim-dilim, diyan ka nagsi-cellphone, huwag tayo nagagalit. Huwag tayo nagtatampo. Di ba? Bakit? Kasi nga, responsibilidad nila yan, mahal nila tayo. Listen, kaya po tayo pinipigilan, minsan, okay? Hindi dahil ayaw tayo maging masaya, kung hindi dahil mahal tayo nila. Di ba? Kung ikaw, alam niyo po, pag kayo nagkaroon ng anak, subukan mong huwag pigilan yung anak mo. Kung ano-anong gagawin yan. Pero kung mahal mo yan, pipigilan mo yan. Di ba? Pipigilan po natin yan. So wag tayong nagagalit sa kanila. Instead, mga kapatid, show them respect. Mahalin po natin sila. Pag-pray natin, Lord, pahabain mo pa po yung buhay ng magulang ko. Lord, pahabain mo pa po yung buhay ng pastor ko. Pahabain mo pa yung buhay ng leader ko. Pwede po nating sabihin na wala silang pakialam sa atin. Di ba? Wala silang pakialam sa love life natin, sa career natin, sa ministry, finances natin. Pero sabi po ng Bible ay may pakialam at karapatan silang makialam sa atin. Sabi po yan ng Bible. Yan po ang sabi ng Bible. Mga kapatid, biruin mo, huwag tayong makialam nung nagmamahalan pa kayo. Di ba? Huwag mo kami pakialaman, nagmamahalan kami. Yun ang masakit, yun ang matindi, mga kapatid. Pero pag nagka-problema na, kasali na si leader. Di ba? Pag hindi na makabili ng bigas at gatas, kakatok na kay nanay. Hindi po ba kayo? Di ba? Pero nung lampungan, huwag nyo kaming pakialaman. Huwag nyo kaming pakialaman, masaya kami sa ginagawa namin. Pero pag di na makabili ng diaper, ayun na. Di ba? Di na makabayad ng mga responsibility, ng mga kuryente, ayun na. Mga kapatid. Whereas hindi naman sana dapat natin ito mararanasan kung marunong lang tayong gumalang. Marunong tayong makinig. Alam niyo po, hindi naman tayo pinipigilan magmahal eh. Di ba? Tinatama lang po natin sa tamang, alam mo yon, tamang panahon. Di ba? Tamang kakayahan po natin. Hindi naman tayo pinipigilan. Responsibility po ng mga leaders natin. Kami nga po, may mga tinutulak na kami dito eh. Sawa ka na. Di ba? Tagal-tagal mo na, nakalinya ka pa. Alis ka na sa pila. Bigay mo naman sa iba yung number. Di ba? Pero pag hindi pa pwede, mga kapatid, of course, siyempre, babantayan tayo. Kasi mahal tayo, mga kapatid. Kasi sabi din po ng Bible yan. Now, bakit po ginagawa ito ng mga leader natin, mga kapatid? Sabi dito, alam nilang may pananagutan sila sa Diyos at pangangalaga nila sa inyo. Because they kept watch over you as those who must give an account. Mga kapatid, alam niyo po, kaya ito ginagawa ng mga leaders po natin kasi pananagutan nila tayo sa Panginoon. Biruin mo, mga kapatid, pag hindi ka pala inalagaan ng leader mo, mananagot yung leader mo kay Lord. Biruin mo, gusto lang sumunod ng tao, napagalitan pa ni Lord dahil lang ang tigas ng ulo natin. Di ba? Kawawa naman yung tao, hindi pagpapakita ng pagmamahal yan. Hindi yan alam mo yon, hindi yan pagpapakita na salamat sa buhay mo kasi tinulungan mo ko. Napalo pa tuloy ni Lord. Sa mga anak na nandito, di ba? Biruin mo, inaayos lang naman ng magulang mo yung buhay mo. Napagalitan pa ng Panginoon dahil hindi ka sumunod. At hindi rin po ito makakabuti sa inyo. Hindi ito makakabuti sa atin. Alam niyo po, walang choice yung mga leader natin kung di gawin ito. Sa totoo lang. Di ba? Kasi pwede naman, Lord, ang tigas ng ulo nito eh. Di ba? Una, ang tigas ng ulo. Pangalawa, hindi naman ako binabayaran nito. Di ba? Pero bakit kailangan, bakit ginagawa pa rin ng mga leader natin? Kasi nga mahal nila tayo. Kasi nga malinaw sa kanila na ibinigay sila ng Panginoon sa atin. Mga kapatid,
So wala silang choice kundi gawin ito dahil kung hindi, mananagot sila sa Panginoon. Sabihin ng Panginoon, Edward, anong ginawa mo? Anong ginawa mo kay Marlon? Ba't hanggang ngayon, 10 taon na di pa marunong mag-pray? Di ba? Anong ginawa mo? O Edward, anong ginawa mo kay Marlon? Ba't hanggang ngayon? Di ba? Hanggang ngayon, di marunong magbasa ng Bible. Lagot ako kay Lord. Di ba? Tinuruan naman talaga. I-invite naman. Kaya lang, alam niyo po yun, kaya lang ayaw natin. Kasi nga naman, syempre, mas masaya nga naman makipagbarkada. Di ba? Masaya nga namang mamasyal. Masaya nga namang, alam mo yun, magliwaliw, kung ano-ano. Magtrabaho, syempre, kumita ng pera, yung iba, di ba? Kaya lang, alam niyo po, hindi naman po natin to inaalis sa buhay natin. Pero wag din nating alisin yung pag-aralan, paano ba makipag-usap sa Panginoon? Paano ba alamin at malaman yung plano ng Panginoon, mga kapatid? Kasi may mananagot po sa atin. Kung mahal po natin itong mga taong ito, at least yun man lang. At least yun man lang, wag silang managot sa Panginoon dahil, mga kapatid, nag-grow tayo. Di ba? Di ba? Alam mo na, hindi ko pa maibibigay. Alam mo tayo, hindi ko pa maibabalik sa'yo yung mga ginastos mo sa akin. Pero I will make it sure hindi ka pagagalitan ni Lord kasi aayusin ko buhay ko. Yan po ba kayo? Di ba? Hindi ako laging, hindi pa kita matutulungan sa mga trabaho, hindi pa kita matutulungan sa mga gawaing bahay, pero sisiguraduhin kong hindi ka mapagagalitan ng Panginoon kasi magtitino ako. Mag-aayos ako. Kasi pananagutan pala tayo ng mga leader natin kay Lord. Kaya pala, minsan hinihigpitan tayo. Kaya pala minsan, alam mo yon, hinahanap tayo. Minsan, fina-follow up tayo, kinukumusta po tayo, mga kapatid. Okay? Now, and lastly po, mga kapatid, pagpapakita, bakit kailangan nating mahalin, ingatan itong mga taong ito. Number 3, because of repercussion. Okay, sabi dito, obey them so that their work will give them joy, not grief. It won't help you to make it hard for them. When we say repercussion, it means consequence. Sabi nga po, consequence. Effect at impact. Okay? So, kailangan po natin mahalin, sundin, pahalagahan itong mga taong ito kasi may kabayaran. Kung hindi po natin ito gagawin. Una, makakabuti po ang pagrespeto natin sa leader natin. Sabi po ng Bible yan. And every time we obey, mga kapatid, blessing comes. Okay? To us. Pag masaya ang leader, masaya ang church. Masaya ang bansa, ang kumpanya at ang pamilya. 'Di ba? Kasi masaya yung leader eh. Masaya, biruin mo, tingnan mo sa mga magulang at sa mga pamilyang nandito, 'di ba? Hindi masaya ang bahay kapag magkaaway si nanay at saka si tatay. Nanonood pa dapat kayo ng TV, nakapatay na tuloy. 'Di ba? Nakapatay na. Mamamasyal pa nga sana kayo, di na lang natuloy. Nakabihis na kayo lahat. Hindi, wala na. Di na tayo alis. Tanyo po yun? Ganda sana, kakain pa sana kayo sa labas eh. Wala na, sa loob na lang. Kasi hindi magkaaway eh. Di ba? Ganon din po yun, mga kapatid. Now, kapag sobrang lungkot at problematic ang leader, mahihirapan mag-lead yan. Sa mga anak nandito, sige, pahirapan pa natin ng pahirapan yung mga magulang natin. Mahihirapan yan, maniwala po kayo. Diba? Tayo rin ang magdudusa. Huwag nating sundin ang sundin. Yan ang kabayaran. Yan ang magiging impact. Mahihirapan mag-lead yan, hindi tayong maaasikaso. Pag magulo ang isip niya, gugulo rin ang leadership niya, kaya hindi pwedeng hindi masaya ang leader po natin. Try to imagine yung leader mo, puro sama ng loob ang binibigay mo. Kumusta kaya prayer niya? Kumustahin mo? Prayer reveal. Tignan mo, prayer reveal sa leader na visit sa'yo. Tignan mo, ano kaya yan, Lord? Di ba? Yung mga ganun, di ba? Lord, tanggalan mo nga to ng isang tenga. Hindi, joke lang. Alam mo yon, Lord, ano nga? Di ba yung mga ganun? Kasi Lord, tigas ng ulo, Lord. Ano bang gagawin ko dito? Puros ganun. Imbis na pinagpipray ka, Lord, bless mo po siya. Lord, tulungan mo nga manligaw, di marunong, tsope eh. Imbis na ganun yung prayer, pambira, ang nasasabi tuloy ng leader mo, ano ba yan, Lord? Ang tigas ng ulo, Lord. Di ba?
Ayaw makinig. Puros ganun na lang. Isang oras nakikipag-uusap si leader kay Lord. Puros ganun. Lord, sagabal yung trabaho. Kita niyo po yun? Lord, sagabal yung relationship. Lord, sagabal yung career. Puros ganun. Whereas kapag yung leader po natin, yung mga magulang natin, pastor po natin, masaya nilang nagagawa yung mga pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Ang ganda ng prayer niyan. Maniwala po kayo. Lord, pahabain mo po yung buhay ni Marlon, buhay ni Jess, di ba? Lalo mong papugiin si Pastor Edward. Ganun yung mga prayer. Parang doon na natapos yung karir ko. Diyan pa pala kayo? Kala ko ako na lang mag-isa dito eh. Nakita po natin, so tayo rin po ang magbe-benefit ng mga bagay na ito, mga kapatid. Tayo magbe-benefit. So ano ang pwedeng gawin para mapasaya ang leader natin? Especially pastor natin or mga magulang natin, mga kapatid. Okay po, so ngayong assignment, pwede po ba magbigay ng assignment? Di ba? Pastor naman, hindi nga ako nag-aral para walang assignment. Okay po. So pwede po ba magbigay ng assignment, mga kapatid? Assignment, mag-isip po tayo, gamitin naman natin yung isip natin. Kapiranggot lang yan eh. Mag-isip tayo, pakisabi sa katabi mo, mag-isip tayo. Isip tayo, gumawa tayo ng specific, international na bagay para maipakita natin sa mga taong ito na mahal natin sila. Okay po ba yun? Di ba? Or kahit sa mga pastor po natin, dahil Pastors Appreciation Month po natin ito. Mga kapatid, grab na natin itong opportunity na ito na ma-bless po natin itong mga taong ito. Treat them, o give them gift, or love gift, at pinakamatindi, etc. Mga kapatid, assignment yan ha? Andiyan pa po ba kayo? Assignment yan ha? So gawin po natin ito mga kapatid. So anong pwede mong magawa para mapasaya yung leader mo? Again, sabi ng Bible, ikaw din, tayo din na mag-benefit nito. For sure, we will be blessed with His instruction. Blessed po tayo sa instructions ng mga leaders po natin, mga patutuo niya. And we will be blessed with His impartation. Mga kapatid, yung mga prayer nito. Pangalawa, hindi po makakabuti ang hindi pagrespeto sa leader natin, sabi po ng Bible. Mga kapatid, sabi po dito, kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkol nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Hindi po makakatulong sa atin. Mga kapatid. So, paano mapapakita po yung pagmamahal natin sa leader natin? Bakit? Ano bang meron sa leader? Mga kapatid, number 1 is what? Respect. Okay, respect. Pangalawa, responsibility. Kasi po, inaalagaan nila tayo. Biruin mo, itong tigas ng ulo natin, isang pagpapala na may nag-aalaga sa atin. Mga kapatid, di ba ilang tao nang inayawan tayo? Ilang tao nang sumuko sa atin? Mga kapatid, thank God may mga pastor pa po tayo. Thank God may mga leader pa tayong nagtsatsaga sa atin. Mga kapatid, ingatan po natin sila. Iwasan po natin yung hindi magandang bayad po ng hindi paggalang at pagsunod sa kanila. Amen po ba? Amen po. Tatayo po tayong lahat ngayong oras na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sige po. Malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Now, ngayon pong gabing ito, alam niyo po, mga kapatid, think of some instances na nasaktan po natin yung ating mga leader. Again, when I say leader, it could be your parent. Dito po muna sa akin ng tingin, it could be your parent. Guardians, mentor, leader, your pastor. Think of instance na nasaktan mo siya. Wala kang nagawa sa iyong leader. Kaya alam niyo po, kaya siguro ganito yung buhay po natin because of this. Kaya po tayo nahihirapan dahil hindi po maganda ang connections natin sa kanila. You know what? Itong mga taong ito, pintuan sila ng pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya importante, maganda ang relationship natin sa kanila. Mga anak na nandito, panalangin ko, ayusin natin yung relasyon natin sa magulang natin. Sa mga disciples na nandito, ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon.
sa kapwa natin mananampalataya. People will know that you are my disciple if you love one another. Kaya siguro tayo nabibigatan, nahihirapan dahil merong hindi maayos sa atin. Finances, material, spiritual. So tonight, let's grab this opportunity. Mag-ayos tayo ng relationship. At una sa lahat, ang unang aayusin natin yung relationship natin sa Panginoon. Church, we cannot give what we do not have. Una sa lahat, ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon. So ngayong gabing ito, kung ito ang panalangin mo, sinasabi mo, Pastor, gusto kong ayusin ang relationship ko kay Lord. Kasi mahihirapan kang ayusin ang relationship mo sa kapwa mo kung sa Panginoon hindi ka ayos. So I want you all to close your eyes right now. Pwede bang ipikit po natin ang ating mga mata ngayong oras na ito? At the count of 3, if this is the cry of your heart, gusto kong mag-ayos, gusto kong makipag-ayos, reconcile sa Panginoon. Sawang-sawa na ako. Hindi ito yung buhay na gusto ko, hindi ito yung buhay na pangarap ko. Hindi ito. Alam mo, tanging Panginoon lang ang makakatulong sa'yo. Dahil limitado lang po ang katabi mo, ako, limitado lang ako, but not the Lord. So at the count of 3, maaari mo bang itaas ang iyong kamay at tayo mananalangin, hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. 1, 2, 3, come on. Salamat sa pag-amin mo na kailangan mo ang Panginoon. Can you say this prayer with me? Sabihin mo, Panginoon, patawad po Patawad po sa aking mga nagawang kasalanan. sa aking mga nagawang kasalanan. Ngayong gabi, Ngayong gabi, pinagsisisihan ko po ang lahat. Pinagsisisihan ko po ang lahat. Salamat po Salamat sa kapatawaran, sa katawan, pagtanggap mo sa akin, pagtanggap mo sa akin, pagmamahal. at pagmamahal. Simula po ngayon, Simula po ngayon, ikaw ang aking hari, ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Diyos ng tagapagligtas. Ito ang aking panalangin Ito ang aking sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. I wanna pray for you. If you have special prayer requests, kung kaya mo pang itaas ang iyong kamay, maaari bang itaas mo ang iyong kamay. And I will pray for you. Father, in the name of Jesus, Lord, I speak life sa aking mga kapatid, Panginoon. Lord, kailangan namin ng buhay na nagmumula sa iyo. We are sick and tired, Panginoon. Sa araw-araw na klase at uri ng buhay namin, araw-araw kami nakikipaglaban. Araw-araw kami nakikipaglaban sa lungkot, nakikipaglaban sa pangarap namin, Lord, pagod na po kami. Some of you here, you are so tired. Come to Jesus. Ngayong gabing ito, niyayakap ka ng Panginoon. Ngayong gabing ito, pinagagaling ka ng Panginoon. Alam mo, hinanap mo na yung kukumpleto sa'yo sa mundo. But you know what? Wala doon ang kukumpleto sa'yo. Wala sa mundo ang makakakumpleto sa'yo. Si Lord lang ang makakabuo sa'yo. Come to Jesus. God, I speak in the name of Jesus. I apply the blood of Jesus right now sa mga kapatid kong may nararamdamang hindi maganda. I speak healing right now. Sa mga naghahanap ng trabaho, God, provide niyo po yung needs nila. Sa mga may business, Panginoon, I speak expansion, God. I speak reconciliations, Panginoon. Lord, sa mga kabataan na nandito, Panginoon, God, Lord, i-direct mo po yung kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, naniniwala ko, Panginoon, that it's not too late for them, Panginoon. It's not too late for us, God. Simulan pang tuparin yung aming pangarap. Lord, pwede pa kaming bumawi. Kapatid, pwede ka pang bumawi. Pwede ka pang bumangon. Pwede ka pang maging pagpapala. Hindi ka sumpa, ikaw ay pagpapala. Believe me. Just come to Jesus. Come to Jesus. Tonight, before we end the celebration, we'll call upon the name of the Lord. Come on. The name of Jesus is greater than your falling. He is greater than your falling. Believe me, God can do everything. Jesus is greater than cancer. Jesus is greater than your sicknesses. He is greater than your weakness. Come to Jesus. Oh, bless the name of the Lord. Hindi sa'yo bagay yung ganyang buhay. May magandang plano si Lord sa'yo. Mas maganda, mas masaya. Come to Jesus. Come on. Every time praise goes up, blessing comes down.
Para sa iyo yung pagpapala na yan. Makakabawi ka pa. Oo, pagalingin mo po kami, Panginoon. Ibalik mo po yung gana namin sa buhay. Ibalik mo po yung gana namin sa buhay, Panginoon. Man, I speak reconciliations right now. Natanggal ng Panginoon yung mga galit na meron ka sa puso mo. Yung mga tampo sa puso mo. God is touching your heart right now. He is touching your heart. God is healing you right now. I will bless the Lord forever. Bless your holy name. I will bless the Lord forever. Bless your holy name. Church, sinasabi sa inyo ng Panginoon, God is telling you right now, you are valuable. Alam mo, napaka-importante mo, huwag mo sayangin yung buhay mo. Merong Diyos na namatay para sa'yo, ganyang kakahalaga. Mahal ng Diyos yung pamilya mo, huwag mong pababayaan yung pamilya mo. Huwag mong hahayaan na pinaglalaroan ni Satanas yung pamilya mo. God loves you so much. May magandang plano si Lord sa'yo. Nasasaktan ka ngayon, yes. Nahihirapan ka ngayon, yes. Nalilito ka ngayon, oo. But you know what? Alam ni Lord ang ginagawa niya. God is preparing you for a greater blessing and testimony. Church, kinwalify ka ni Lord para maiangat ang pangalan niya sa buhay mo. Yan ang purpose. Receive your healing right now. Receive your breakthrough. May makakapagtapos ng pag-aaral. May makakatanggap ng promotions. Ibabalik ni Lord yung galang sa'yo ng mga taong nasa paligid mo. Ibabalik ng Panginoon yung integrity mo. Dati wala nang naniniwala sa'yo, but thank God, kayang ayusin ng Panginoon ang nasirang reputations mo. Thank God. Salamat, Panginoon, dahil buhay pa kami. Thank you for the gift of life. Lord, makakabawi pa kami. Salamat po. We give you all the glory, honor, and adorations. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. Palakpakan po na si Lord ng malakas. Come on. Amen. Isang malakas sa palakpak muli sa ating Diyos na buhay. Sino dito talagang ni-restore ng Panginoon ang faith mo? Talagang nakita mo na ang Lord ay, alam mo yun, ino-honor mo at nafe-feel mo yung comfort and love ng Lord ngayong gabing ito. Amen po ba? So, tayo po ay dadako ngayon sa ating pagbibigay. And ang pagbibigay po, ang giving po, it is an act of honor din po natin sa Panginoon. An act of worship natin kay Lord. Amen po ba? Honor kasi binibigay natin yung nararapat kay Lord. Diba? Hindi kailangan ng Panginoon tong mga pera na ito, itong mga offering na ito. Pero si Lord, gusto niya, alam mo yon, nagiging faithful tayo sa pagbibigay sa Kanya. Amen po ba? And it is an act of worshiping God. Kanina, ang tindi na ng worship natin sa Panginoon through listening to His Word. Ngayon naman, mag-worship din naman tayo pagdating naman po sa pagbibigay natin sa Panginoon ng ating mga tithes and offering. Amen po ba? Ito yung key para saan? Para sa prosperous life. Sino dito gusto niya magkaroon siya ng prosperous life? Amen. Alam mo yun, hindi yung sakto, kundi overflowing na pagpapala ng Panginoon. And sabi nga po sa 1 Corinthians 16:2, every Sunday, each of you make an offering and put it in safekeeping. Be as generous as you can. Alam mo, ang Panginoon Diyos, sobrang generous po niya. Generous siya sa love na pwede niya ibigay. Generous siya sa mga resources, sa mga pinagkakakitaan natin, sa trabaho.
pwedeng i-promote ka ng Panginoon. Amen po ba? Pwedeng i-increase ni Lord yung salary mo, makapag-put up ka ng business. Generous si Lord. Pero ang gusto rin ng Panginoon, maging generous tayo sa Kanya. Amen po ba? So, sino dito ipinagkakatiwala mo ang lahat sa Panginoon? Amen? Di ba sabi na din kanina sa word ng Panginoon, yung tiwala mo sa Panginoon, antindi, lubos yung pagsandal mo sa Panginoon, sa trabaho mo, sa business mo, sa mga anak natin, pinagkakatiwala mo, even pantuition ng anak mo, pambaon ng anak mo, kakatiwala mo sa Panginoon yung mga ari-arian na meron ka. Amen po ba? So meron tayong mga responsibility, accountable tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya naman, pinaka-the best way is to put it in safekeeping. Saan yon? Walang iba kundi saan? Sa Lord. Amen po ba? Kay Lord. Kay Lord natin ipagkatiwala yan. Hawak ni Lord ang future mo. Amen? Hawak ni Lord ang business mo. Hawak ni Lord ang trabaho mo. Hawak ni Lord ang buhay mo. Hawak ni Lord ang pamilya mo. Amen? Hawak ni Lord ang bills mo. Hawak ni Lord ang mga due dates mo. And we are in good hands. Amen po ba? So tayo pong lahat ay excited na magbigay sa Panginoon ngayong gabing ito. Nandyan po, naka-post naman po sa mga screens natin. And meron din po tayo dyan sa ating envelope. Yan. And nakasulat po dyan yung, pwedeng isulat nyo yung pangalan nyo, mas better po kasi accountable po tayo dyan, sinusulat din po natin. And of course, meron po dyan love gift to our pastor. Yan, sabi nga kanina, yung pagbibigay natin sa Panginoon, 'di ba? At yung pagbibigay natin, pagbabalik natin ng love gift natin. Yan, if you want to bless our pastor, nag-speak dito kanina si Pastor Edward, lagay niyo dyan. 'Di ba? Nang sa ganun po, tayo po ay maging masaya din. 'Di ba? Pag masaya ang pastor, masaya ang members. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Kaya tayo pong lahat ay yuyuko at mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa opportunity na kami po ay makapagbabalik ng mga kaloob namin, our tithes and offering, Panginoon. Really, God, you are so faithful in our lives. Faithful ka, Lord, sa trabaho namin. Faithful ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito, O God, even our lives, O God. And Lord, itong mga kaloob na ito, Panginoon, ito ay act, Lord, na ino-honor ka namin at nire-respect ka po namin, Panginoon. Salamat po sa opportunity na ito. Salamat, Lord, sa mga trabahong pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, wala kami kung wala yung tiwala mo po sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, thank you for this life, Lord. Thank you for the chance, Lord God, na kami ay makakapagbalik sa'yo. Ibig sabihin, Lord, may mga source of income pa kami. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. To you alone, all the glory, all the praises and adoration because you deserve it. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Sige po, tatayo na po tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pwede pong pakisabi sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Diba? Okay na si Lord ang magpapala sa atin kaysa naman yung tatay natin. Okay po? Pinagpala tayo ng Panginoon. Amen. So ngayon pong gabing ito, bago tayo pangsamantalang maghiwa-hiwalay mga kapatid, minsan pa ngayong gabing ito, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Alam ko po, may blessing po na na-receive tayo sa ating Panginoon. Sige po. Lord, salamat po again, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa kagalingan at sa salita mo, Panginoon, na siyang nagturo sa amin, Panginoon. Eventually, God, mababago ang aming buhay, bagong aming situations, Lord God. Thank you, God, for the reconciliations, Panginoon, sa mga relationship, Panginoon, na meron kami. Tinuruan mo kami, Panginoon, paano magpasalamat at maging pagpapala, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Indeed, God, you are a good God. You are a great God. Iingatan po namin yung mga blessings na na-receive namin ngayong gabi. Hindi kami papayag, Panginoon, na mawala ito. Kami pa din, Panginoon, ang pinakamasarap kasama, pinakamasarap kausap, pinakamasarap puntahan ng mga taong nangangailangan, Panginoon, because we have you, God. Salamat po. At ngayong gabing ito, itataas po natin ang ating mga kamay.
with excitements in our heart, amazing people of the Lord, we will receive this blessing. Right now, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all this blessing in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you po. See you next week. God bless. Bless the Lord, oh my soul. Kamayan po tayo.